Purihin ang poong mahal sa angkin niyang kabutihan, mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Good evening and happy fiesta po. Una po sa lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Papuri, pasasalamat sa Diyos na pinagmumulan ng pagpapala, biyaya ng pag-asa, paghilom at panibagong simula. Yan po ang ipinagdiriwang natin ngayong Lenten season. Tayo po ay naghahanda sa biyaya ng muling pagkabuhay. Kaya naman we look forward to the grace of new beginnings. Panibagong pag-asa, panibagong pananaw, panibagong enerhiya para sa ating misyon sa buhay. Ngayon po, ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pangunahing patron ng inyong simbahan, si San Jose, na mahal na kabiyak ng ating mahal na ina at ang tagapangalaga ng anak ng Diyos. Kilala po si San Jose bilang patron ng pangkahalatang simbahan, patron of the Universal Church. Siya rin po ay patron ng mga tatay at tagapagtaguyod ng pamilya. Siya rin po raw ay patron ng mga nagdududa. At siya rin po raw ay patron ng isang masaya at mapayapang kamatayan. Sapagkat ayon ho sa tradisyon ng simbahan, siya po raw ay namatay, kapiling ang mahal na ina at si Jesus. Noong taong 2020, ang yumaong si Pope Francis idineklara po
ang taong 2020-2021 bilang taon ni San Jose. At sumulat po siya ng apostolic letter Patris Corde, with a father's heart, sa puso ng isang ama. At marami po siyang inilahad na katangian ni San Jose na maaari ho nating matutunan sa ating buhay pananampalataya. Nais ko lamang i-focus ang ating atensyon sa tatlong katangian ni San Jose. Una po, pakikinig, paglilingkod, at pagtitiwala. Una po, the silence of Saint Joseph. Silent has the same letters as listen. Silence of Saint Joseph. Second, service. And third, sleep. Tulog. Pakigising nyo nga inyong katabi. Medyo natutulog na katulad ni San Jose. Ayan. Unahin po natin ang silence of Saint Joseph. Alam niyo po, halos lahat ho ng tauhan ng unang Pasko, narinig ho nating nagsalita. No? Si Maria, ang anghel, ang mga pantas, ang mga pastol, narinig ho nating nagsalita. Maliban kay San Jose. Yet in the silence of Saint Joseph, he loved more. Gustong-gusto ko ho yung imahe na yung tenga daw natin kapag pinagdugtong ay hugis, puso. Ba? The first duty of love is to listen. Maari ho tayong makinig ng hindi nagmamahal, pero hindi tayo maaaring magmahal nang hindi tayo marunong makinig. Alam po natin ang kwento ni San Jose at ni Maria. Nakatakda na po silang ikasal. Pero bago pa ho sila magsiping, natagpuan na hong merong laman ang tiyan ni Maria. Siyempre po yung mga marites, na kapitbahay, kaibigan, kapamilya, hindi ho yun maiintindihan. Kaya nga balak sana, secretly, hiwalayan ni San Jose si Maria. Pero bilang matuwid na tao, ayaw po niya yung gawin. Ayaw po niyang ipahiya si Maria. Bakit ho? Sabi ho sa batas, ang isang babae na nakatakda ng ikasal, kapag natagpuan na merong laman ang tiyan, babatuhin hanggang mamatay. At kung walang mang-aangkin na tatay doon sa anak, pati yung baby maaring ibando na. Di ba kung minsan ang batas ng tao malupit. Pero ang batas ng Diyos iisa lamang, buhay at ganap na buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya bilang matuwid na tao, si Jose, inangkin niya po ang baby. Inuwi niya si Maria. Siya muna ay nakinig. Kailan po tayo huling nakinig sa ating kapwa? The silence of Saint Joseph was not a silence of malice. Kuminsan, nananahimik tayo dahil meron tayong balak na masama sa kapwa. It was not a silence of malice. It was not a silence of indifference. Yung wala ka ng pakialam. Diba? Kuminsan ang magkaibigan, bigla na lamang nagkakatampuhan, tapos hindi nagkikibuan. Wala nang pakialaman. It was not a silence of inaction. It was a silence of love. Ikalawa po, ang paglilingkod ni San Jose, service of Saint Joseph. Sinasabi ho na ang pinakadakilang lalaking santo ay hindi ho Santo Papa, hindi po pantas ng simbahan, hindi po dalubhasa, eksperto sa anumang larangan. Ang pinakadakilang santong lalaki ay isang laiko, si San Jose. Isang dakilang ama
na hangarin lamang ay itaguyod ang kanyang pamilya. Alam niyo ho yung mga kamay ni Jesus na nagtrabaho sa carpentry shop ni San Jose. Yan rin po ang mga kamay na nagpakain, nagpagaling, naglingkod sa kapwa. Ang puso mismo ni Jesus na hinubog ni San Jose sa tahanan nila sa Nazareth. Yun rin po ang puso na nagpatawad, umibig hanggang dulo. Sabi ho ni Mother Teresa of Calcutta, kung gusto mo daw iligtas ang mundo, bumalik ka sa iyong tahanan. Simulan mo sa iyong tahanan. If you want to change the world, go home. Go back to your family. Ano nga ba ang kabanalan? It is doing ordinary things with extraordinary love. Ang kabanalan ay hindi lamang matatagpuan dito sa simbahan. Ang kabanalan nasa inyong tahanan, sa pagluluto ninyo ng ulam para sa inyong mga anak, sa pag-uusap ninyo, pagkatapos ng pagtatalo ninyo na inyong mister, sa lansangan, sa inyong trabaho, kapag ginagawa ninyo ng buong katapatan, with honesty, integrity, discipline, hard work, ang inyong trabaho, andoon po ang kabanalan. Doing ordinary things with extraordinary love. At ikatlo po, sleep. Sleep. Ayan. Mukha nang humihilik yung inyong katabi. Andyan pa ho ba kayo? Ayan. Pamilyar ho ba kayo doon sa Sleeping Saint Joseph? Isa ho yun sa mga debosyon ni Pope Francis. Kapag meron ho daw siyang problema, inilalagay niya sa ilalim, ng statwa ng Sleeping Saint Joseph. O, sino po dito ang walang Sleeping Saint Joseph? Wala pa? Meron po sa St. Paul's. Bigla na lamang ko naman. Biro lamang po. Ayan. Taas ang kamay. Sino dito ang kumpleto ang tulog? Tulog. Tulog. Totoo ba yun kapag tumatanda ka na, mas kumukunti ang tulog, pero malalim na tulog, mahimbing na tulog? O 8 hours, 9 hours, 24 hours na tulog? Ha? Ngayon ho, magwi-weekend, di ba? Siguro ho, masarap ang tulog. Dapat masarap ang tulog. Ano po ang nangyari kay San Jose? Bago siya magdesisyon, hihiwalayin ko ba si Maria? O aakuin ko ang siya at yung anak niya? Ano pong ginawa niya? Natulog. He was a deeply pious person but also practical. Hindi pa dalos-dalos sa desisyon. Kumusta po ang inyong tulog? Ang isang taong may mahimbing na tulog, may malalim na pananampalataya. Okay po ba kayo? Kailan po kayo huling natulog ng mahimbing? Sabi ho nila, kapag napasarap ka ng tulog, mahimbing ang iyong tulog, nagpa-practice ka na raw. Diba? Silipin mo yung kabaong, yung mga patay, hindi ba? Parang natutulog lamang. Pero ho, seriously speaking, sabi nga ng mga Greek philosophers, ang tulog daw ay kamag-anak, pinsan ng kamatayan. Pero si San Jose, tinuturuan tayo. Ang isang taong may malalim na tulog, may malalim na pananampalataya. Ang tagumpay ng tao, hindi mo lang yan masusukat sa layo ng narating, sa dami ng kayamanan, o kaya, accomplishment sa buhay. Ang tagumpay ng tao, masusukat mo rin yan sa lalim, himbing ng tulog. Maaring napakaganda ng iyong tulugan. Pero ang tanong, masarap ba ang iyong tulog?
Kapag tayo ay tulog, pinapahintulutan po natin ang Diyos maging Diyos. When we sleep, we allow God to be God. We are stripped of our greatest delusion. And what is our greatest delusion as human beings? Control. Sinasabi po natin, ano ang kabaliktaran ng pananampalataya? Maaring kawalan ng pananampalataya. Maaring pagdududa. Pero ang tunay na kabaliktaran at salungat ng pananampalataya, control. Sa buhay natin, marami ho tayong makokontrol. Pero mas maraming katotohanan, realidad. Yung gera sa Middle East, beyond our control. Kaya naman tinuturuan tayo ni San Jose, matulog ng mahimbing, surrender. Thy will be done, not thy will be changed. Mga kapatid, 3 bagay lamang po. Silence, service, sleep. Pakikinig, paglilingkod, at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Katulad ni San Jose. Amen.